So, good morning, church. And good morning po sa ating church online. Sige po, inanyang bawat isa na tumayo sa umagang ito. And ihanda po natin ang ating mga puso. No? Even sa mga nasa bahay, ihanda po natin ang ating mga puso sa umagang ito. No po? And i-share na po natin. I-share na po natin itong live streaming natin na ito sa ating mga kaibigan. No po? And sabay-sabay tayong magpuri sa Panginoon. Amen, sa umagang ito. So before po tayo magpatuloy sa pag-aawitan at sa pagkikinig ng salita ng Panginoon, tayo po muna ngayon ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We praise you, God. We honor you. We lift your name on high, Lord. Lord, we welcome you in this place, Lord. Lord, sa bawat tahanan, Panginoon. Patuloy, O Diyos, inaanyayahan ka po namin na malayang kumilos sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, sa aming pananambahan. Nasaan man po kami ngayon, even kami na nandito sa church, Lord, malaya po kayong kumilos. Malaya po nawa naming maranasan ang iyong presensya sa umagang ito. Hallelujah, Jesus, sa aming pag-aawitan, maibigay namin yung the best, Panginoon, na pagpupuri sa iyo. Lord, maghari ka, nawa mabigyan ka namin ng ngiti sa iyong mga labi sa aming pagpupuri sa umagang ito. At nawa, Lord, maging malinaw po sa amin ang iyong mga salita na maririnig namin mamaya. O God, Lord, ihanda mo ang bawat isa sa umagang ito. Lord, we pray, O God, we pray na walang maging hadlang, Panginoon, sa aming pagpupuri sa iyo. Lord, sa oras na ito, God, maghari ka, maparangalan ka hanggang mamaya na matapos kami, Panginoon at Lord. Hallelujah, Jesus. Ikaw lang, O God, ang maghari sa bawat isa. Abutin mo ang bawat isa, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang iyong biyaya sa umagang ito. Maghari ka, maparangalan ka, Panginoon, madakila ka at may taas ang iyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Awit na natin ang Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah. Hindi po ipalakpak natin. Sama-sama natin purihin. Hallelujah, Jesus, ang ating Panginoon. Sama-sama magpupuri sa'yo, sama-sama umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay nga kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Sama-sama sumasamba sa'yo. Come on, sama-sama. Sama-sama magpupuri Sa'yo, sama-sama umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay nga kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. One more time. Come on. Oh, we came here, Lord. Sama-sama magpupuri sa'yo. Sama-sama umaawit sa'yo. Dakilang Diyos, tunay nga kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama. Come on, one more time. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama. Oh, and lift your name, Lord. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa'yo. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ng Diyos. Kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos. Kami sumasamba
makapangyarihang Diyos, o banal na Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, we give you praise, Lord. All the glory to you, our God. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dakila ka, Diyos. Panginoon. Hallelujah, Lord. Banal ka, Diyos. Sa Panginoon, Panginoon, we are here, God. We can freely come to you, Lord. We can freely worship you, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord. Di man kami karapat-dapat, Panginoon. Because of your grace, Lord. Because of your love, God. Nandito po kami, Panginoon. We want to offer you praises. We want to sing praises to you, God. Thank you, Jesus. Hatuhan ka namin ang papuri ngayong umaga dito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ako ay lalapit, Panginoon. Ako ay lalapit sa iyong harapan. Puso ko'y lulubog sa iyong kabanalan. Kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilahan. Oh, Jesus, ako'y lalapit. Mag-aalay ng papuri sa'yo. Ako'y aawit. Itataas ang aking tinig sa'yo. Ako'y mananahan sa piling mo. Hallelujah, Jesus. Ako ay lalapit sa iyong harapan. Puso ko'y lulubog sa iyong kabanalan. Kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyayan dugo mong nilaan. Oh, Jesus, ako'y lalapit. Mag-aalay ng papuri sa'yo. 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 Ako'y lalapit.
ako'y aawit. Itataas ang aking titig sa'yo. Ako'y mananahan sa piling Ako'y lalapit. mag-aalay ng papuri sa'yo.
piling mo. Hallelujah. Come on, one more time for the very last time. Hallelujah, Jesus. Oh, salamat, Panginoon. Sa'yo po lahat ng papuri, marangal, pasasalamat, at magsamba tayo sa iyong pangalan, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat o Diyos sa umagang ito. Minsan pa, Panginoon. Tunay nga o Diyos, kami mananahan sa piling mo, Panginoon. Kami patuloy na mananahan sa piling mo, o Diyos. Mananatili sa iyo, Diyos. Magtitiwala sa iyo, Panginoon. Salamat o Diyos. Dahil kahit kami napakaraming mga kakulangan, napakaraming mga kamalian, napakaraming mga kasablayan, o Diyos. Nananatili ang iyong katapatan. Nananatili
Hello po, magandang araw sa ating lahat. Ganda ng kanta, no? Kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya. Yan. At ang ating pinag-aaralan patuloy ay ang biyaya ng ating Panginoon. Growing in the grace and the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang paglago sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoong Heso Kristo. So yan po, nasa sa mga hindi pa nakakaalam, pang 5 linggo na tayo ng episode na ito, o 5 episode na, pang 5. Hindi 5 linggo dahil 2 service tayo. Pang 5 episode na itong ngayong araw at pupunta tayo sa ating topic. Kung maalala po ninyo, sa 2 Peter 3:18, ang sabi doon ay, but grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sige po, tayo sandaling manalangin para ang patuloy na biyaya at ang kapangyarihan ng Diyos ay samahan tayo hanggang sa tayo ay matapos. Opo, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa buhay, sa kalakasan. Salamat sa pagkakataon na kami ay makarating para sambahin ka, purihin ka sa lahat ng bahagi ng gawaing ito ng pagsamba. Mula sa aming pagpasok o kahit pa mula pa sa bahay habang kami naghahanda para sambahin ka. Panginoon, hanggang dito sa lahat ng bahaging ito ng iyong gawain, nawa mapapurihan, masamba at maparangalan ang iyong pangalan. Dinadakila ka namin sapagkat ikaw ay napakabuti at napakasagana ng iyong biyaya. Sa araw pong ito, dakilang Diyos, patuloy nga po na ang iyong karunungan, ng iyong presensya, spirit of wisdom and knowledge, O God, ay mapasa amin upang patuloy naming malwalhati ang iyong pangalan, maging sa pakikinig ng inyong mga salita. At aming dalangin ang iyong kapangyarihan ay patuloy po na makalayang kumilos sa aming mga buhay. Maging sa mga hindi pa nakakadalo dahil sa nararanasan, Panginoon, ng buong mundo. Aking dalangin ang iyong pag-iingat. Aking dalangin, O God, ang iyong biyaya ng pagliligtas physically. Ilayo mo lahat ang mga nagtitiwala sa iyo mula sa anumang karamdaman. Sampuna ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon, ilayo mo, ingatan mo, pagpalain mo, protektahan mo ang buo naming pamilya laban sa anumang uri ng karamdaman at kapahamakan. Maraming salamat, O God, ang pagsama mo ay aming inaangkin na at sinasampalatayanan dahil pag may 2 o 3 nagkakatipon, naroon ka sa kanilang kalagitnaan para samahan, pangunahan, tugunan ang kanya-kanya naming mga pangangailangan. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lumago sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoong Heso Kristo. At sa mga nakaraan ay ating tinignan ang pinag-uusapan po dyan, yung context na tinatawag. Ito yung tungkol sa pagdating ng Panginoon na parang nadidelay at sa tingin nila ay hindi tumutupad sa pangako ang ating Panginoon. Ganun pa man ay hindi totoo yun. At siyempre, tapat ang Diyos, tapat ang Panginoon sa kanyang pangako na darating. Ganun pa man ang talagang hinihintay niya ay yung mga tao kung nakaredy ba talaga sila kapag dumating siya. Kaya nga, patient siya na Diyos, na Panginoon, faithful siya sa kanyang promises, pero patient din siya dahil siya nakaredy, pero yung mga tao bang dadatnan niya ay nakaredy nga ba? Yun ang malaking usapan kung bakit parang sa tingin ng tao nadidelay ang kanyang pagdating. Kaya nga ang conclusion ni Peter, St. Peter, grow in the grace, lumago sa biyaya at pagkakilala para hindi namamali tayo ng pananaw tungkol sa Panginoon. Siyempre, pag kilala mo na,
pag nag-grow ka na sa pagkakilala sa Kanya, yun, nagiging maganda ang iyong pananaw sa Panginoon. Lagi naman, tayo ay laging kulang at nagkakamali at hindi nagkakamali ni minsan at ang Panginoon ay banal at hindi siya nagkukulang, lagi siyang tama, kaya lang ayon sa ating tingin minsan, parang nagpabaya ang Diyos, pinabayaan tayo ng Diyos, kaya gusto niya ay lumago tayo sa pagkakilala sa Kanya. Okay, salamat sa Diyos at ngayon, bigyan natin ng importansya ngayon, araw na ito, the importance of knowing and growing in grace. Muna, grace. Yan. The importance of knowing and growing in grace. Alam niyo sa Bible, lalo na sa Bagong Tipan, sa mga sulat ng mga apostol sa Bagong Tipan, ang napaka sagana pagdating sa pagsulat tungkol sa biyaya at pagpapaliwanag tungkol sa biyaya ay ang ating kilala si Apostol Pablo, the Apostle Paul. Siya yung pinaka masagana pagdating sa biyaya, ang kaalaman at pagkakilala niya, pagkaalam niya sa biyaya o sa kagandahang loob o biyaya o sa favor ng Diyos. Si Paul, si Apostol Pablo ang ating pwedeng talagang makitang pagunahin. Bagamat siyempre nakaranas din ang lahat ng apostol at mga tao noong unang panahon na yon, panahon ni Jesus, ng masaganang biyaya, pero si Paul ay nagpapaliwanag ng lubusan tungkol dito. So magbabasa po tayo ng Bible ngayon, kilalanin natin para kay Paul at sa ating pag-aaral ngayon, yung importance of knowing and growing in grace. Unahin natin 1 Timothy chapter 1 verse 14. Tingnan natin, ano? The grace of our Lord was poured on me, out on me, ano? Abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. So yung biyaya ng Panginoon, ang sabi niya ay bumuhos sa akin ng ano? Abundantly, ng masagana. Bumuhos sa akin ng masagana. Alam natin si Paul, ano? Kilala natin siya. Alam natin na siya ay kontra, kalaban noong pananampalataya na sinimulan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga tao noon at inuusig nga niya yung mga Kristiyano. Kilala natin si Paul bilang hinuhuli niya yung mga nananalig na kagaya mo at kagaya ko. Hinahabol, inuhuli, inuusig at kung ano-ano pang ginagawa. Pero sa tagpo na ma-encounter niya ang Panginoon, ang sabi niya, bumuhos sa akin ng masagana ang biyaya ng Panginoong Jesus. Bumuhos sa Kanya. Biyaya, tandaan niyo pag sinasabi natin biyaya, favor ang tawag diyan. Mga bigay, kaloob na libre mula sa Diyos. At tayo rin, habang pinag-aaralan natin ito, makita nawa natin, sana makita natin sa ating sarili, napakasagana ng biyaya ng Panginoon. So kay Paul, at siyempre, hindi naman nagsushow ng favoritism ang Diyos. Ang totoo, lahat tayo, ibinuhos ng Diyos sa atin ang masaganang biyaya. Kaya gusto niya ni Peter sa kanyang sulat, grow in the grace. Lumago tayo, lumawak tayo sa pagkaalam sa biyaya ng Panginoon. Si Paul, malinaw na malinaw sa kanya, kaya kaya niyang sabihin na bumuhos sa kanya, galing sa Panginoon, ang masaganang favor, pabor, libre na biyaya. O sa ibang salita ay pagpapala. Nawa, sa pamamagitan ng tuloy-tuloy nating pag-aaral tungkol dito, maintindihan natin itong mga sinasabi ni Paul at tayo rin, sabi ko nga, ay malaman natin na napakasagana ng biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Pag-aralan natin at tingnan natin ang ilang mga eksena sa buhay ni Paul para makita natin na gaano ba katotoo na the grace of the Lord was poured out on me abundantly. At
titingnan natin ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili bilang si Apostol Pablo. Buksan natin sa 1 Corinthians chapter 15 verses 9 and 10. At nabanggit ko na nga yung ilang bagay na yan tungkol sa buhay ni Paul. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. Yon, inusig niya. Sabi niya, hindi man ako karapat dapat kung tutuusin. Yan. Ako yung pinaka-least, sabi, sa mga apostol na yan. At hindi nga ako karapat dapat dahil inusig-usig ko pa yung mga tinawag ng Diyos na yan, yung mga Kristiyano na yan, yung Church of God na yan, ay inusig-usig ko pa. Pero, sabi niya sa verse 10, but by the grace of God, I am what I am. May kantang ganyan. I am what I am. Sino nang kumakanta niya? Matandang kanta yan sa mundo. Ganun pa man, maganda yan, yung salitang yan. Pagka alam natin yung biyaya ng Panginoon, kaya rin nating banggitin yung I am what I am. Pero, what are you? Sino ka ba? Para siya, alam niya kung sino siya, kung ano siya. I am what I am, sabi niya. Pero dapat umabot din tayo sa punto na alam din natin kung ano tayo, kung sino tayo. Sabi niya, I am what I am. And His grace to me was not without effect. Ang sabi niya. So, but by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was in me. So tingnan natin gaano ka-familiar, gaano ka-lago, ka-grow, kaunlad sa spiritual ang Apostol Pablo na ito na talagang nililinaw niya. Yes, sabi niya, yung grace ni God sa akin, hindi nawala ng kwenta. Hindi na sayang. It was not without effect. Ibig sabihin, may epekto, may bisa, may nangyari sa biyaya ng Diyos na pinagkaloob niya sa akin. At gusto ko makita natin habang ako'y nangungusap at nagsishare ng salita ng Panginoon, ay unti-unti, nawa, mangusap ang Panginoon sa atin, ano ba ang naging effect ng grace ni God sa ating mga buhay. Yung binuhos ni grace, kay Paul, abundant grace. At naniniwala ako tayong lahat ay abundant grace din ang binuhos ng Diyos. Pero kay Paul, sabi niya, His grace to me was not without effect. May epekto, may bisa, may nangyari. At ang paliwanag niya sa nangyari, ito, no, I work harder than all of them. Tinutukoy niya yung mga apostol na sinasabi niya, I am the least. Ako yung pinakahuli, pinakakulelat, sabihin natin, at parang naisampid. Kasi meron ng 12 apostles, pero nadagdag siya sa bandang huli. Kaya sabi niya, bagaman I am the least, but the grace of God was not without effect. No, sabi niya, I work harder than all of them. Nagtrabaho ako, gumawa ako, nagpakita ako, kumilos ako, yet not I, but the grace of God that was in me. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na kay Paul, nakapaglingkod siya higit sa alinman sa mga apostol. So ano nangyayari? Anong pinag-uusapan natin ngayon? Yung abundant grace na bumuhos kay Paul ay hindi nawala ng kabuluhan. Sa halip, sa pamamagitan ng grace, ng biyaya, ng pabor na iyon ng Diyos sa kanya, nakagawa siya ng higit kaysa sa mga ibang apostles. Kaya mga kapatid at lahat tayo,
ang biyaya ng Panginoon na nasa atin ay pwedeng kumilos, pwedeng magkaroon ng malaking epekto yan sa iyong buhay at positively ay makapaglingkod tayo na naabibigay ang kalwalhatian at kapurihan sa Diyos sa pamamagitan ng biyayang yan. Sabi ni Paul, "No, I work harder than all of them, yet not I." Hindi ako, hindi sa lakas ko yan, hindi sa galing ko yan, but the grace of God that was with me. The same grace na kay Paul, the same favor, the same pagpapala, pinagpala si Paul, the same grace na nasa kanya ay nasa atin ding lahat, yang biyayang yan. At ang Diyos ay merong plano, merong hinahanap diyan sa buhay ng lahat ng tumanggap sa kanya ng biyaya. Tingnan natin, meron pa bang verse yan? Verses 9 to 10. Yan. So tingnan natin, sa 1 Corinthians yan, tingnan natin, ano bang klaseng grace? Kuha lang tayo. Kasi yung grace kasi, yung mga bigay ng Diyos sa'yo, libre. Ano man yan? Marami yan. Napakarami yan. Pero tingnan natin lang isang uri ng pagpapala na tinanggap ni Paul. Basahin natin, Naibigay ko ba kung hindi ko naibigay yung 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12 verse 9 din. Tama? So, tingnan natin. 2 Corinthians 12:9 at saka 10. Tingnan natin. Tingnan natin yung bahagi ng Biblia. But he said to me, sabi niya, si Paul yan, sabi ko sa inyo, si Paul ay isa sa talagang hindi lang naging effective yung grace ng God sa kanya, kundi napakahusay din niyang ipakita at iparanas at isulat para maintindihan ng tao yung tungkol sa grace ng Panginoon sa kanyang buhay. Si Paul kasi, kung babasahin yung bago yan, yung mga bandang verse 7, 8, sabi niya, ako ay mayroong problema, sabi niya, sa aking katawan. Ang tawag niya ay thorn in the flesh. Meron akong karamdaman, sabi niya, sa aking katawan. Na ang sabi pa kanya ay padala ni Satanas, sabi niya, para supirin siya, para hindi siya magmalaki. At sabi niya kay God, God, alisin mo to. Nahihirapan ako dito. Sabi niya, 3 beses kong pinag-pray. Yan, kung may Bible kayo, makita niyan. 3 beses kong pinag-pray, sabi niya, at ba't hindi maalis-alis? Ayaw alisin ni God. Pero sabi ni God sa kanya, but He said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Meron kasi siyang weakness. At sa pag-aaral ko, at pinag-aaralan din ng lahat ng pastor yan, ano nga ba yung weakness? Ano nga ba yung tinik sa lalamunan ni Paul? Ano nga ba yung nagpapahina sa kanya? Yan. Subukan niyong basahin ng Galatians 4. Pag uwi nyo, makita nyo ano yung gusto niyang gumaling, ano yung gusto niyang maalis na yon, na weakness niya. Pero hindi inalis ng Panginoon. 3 beses siyang nag-pray, hindi inalis. Ang sagot ng Panginoon ay yan. But He said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Kasi weakness para sa kanya yan. Sa gabal. Nahihirapan siya dyan. Kaya gusto niya alisin ng Diyos. Pero sumagot ang Diyos ng napakagandang sagot, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect. Anong grace ang makikita natin dyan? Yung grace na makikita natin dyan, yung ibinigay ng Diyos na power kay Paul. Yung power ni God na binigay kay Paul ay
kahit pa may weakness si Paul, siya ay nagtatagumpay at nagiging malakas at lalo pang nagiging effective yung power ng Diyos kay Paul when he is weak. Kapag hindi sa mayabang na wala akong sakit, wala akong karamdaman, kaya mas nagiging perfect daw, mas nakakalaya yung power ni God, mas nakakalaya yung kapangyarihan ng Diyos kay Paul kapag nakikita niya sa kanyang sarili ang mga weaknesses na nasa kanya. Kaya sabi ni God, my grace is sufficient for you. Anong isang grace yon? Yung power na pinagpala si Paul ng kapangyarihan ng Diyos. At tayo rin, wala pong kaibahan kay Paul, tayo rin ay pinagpala din ng kapangyarihan ng Diyos para kahit may weakness tayo, ay pwede tayong maging effective na Kristiyano. Basahin ko lang yung susunod para makita nyo. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses. O sige, weakness. Dumating kayo, bahala kayo. Basta, habang ako'y mahina, sabi niya, so that Christ's power may rest on me. Kapag nandyan yung weaknesses, parang hindi ko kayang pagtagumpayan ito, hindi ko kayang lampasan ito. Sabi niya, nagmamalaki na siya kayo. Sige, andyan kayo, mga weaknesses. Dumating lang kayo. Sige lang. So that Christ's power may rest on me. Na habang nakikita natin ang ating mga kahinaan, habang nakikita natin ang ating mga hindi kayang gawin, lalo naman ang kapangyarihan ng Diyos ay dumarating. Ganon ang sabi ni God kay Paul, my grace is sufficient for you. At yung grace na yon, o yung favor na yon, o yung pagpapala na yon, yun ang power ni God sa buhay ni Paul at nasa buhay din nating lahat yon. Ang konting kaibahan natin kay Paul, siguro, Paul is growing in the grace. Lumalago siya sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya naintindihan niya ngayon, sa kanyang pagbubulay-bulay, pagpe-pray, di ba nagpe-pray nga siya, sabi ko nga, 3 beses siyang nag-pray, at narinig niya ang sagot ng Panginoon, may weakness kang ganyan, okay, sabi nang hindi natin naalisin yan, pero my power will be perfect in your weakness. Yung aking kapangyarihan ay lumalakas, nagiging perfect, nagiging buo ang aking kalakasan sa pamamagitan ng iyong kahinaan. At sa verse 10, tingnan natin para maintindihan natin mabuti at pwede rin natin sabihin ito sa ating sarili, that is why, for Christ's sake, kaya ba natin sabihin yan? I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. I delight in difficulties. I delight in persecutions. I delight in hardships. I delight in insults. Insultuhin niyo ako? Sabi ni Paul, sige, go. For when I am weak, then I am strong. Bakit? Kapag weak ako, tsaka ako malakas. Kasi pag weak ako, nagiging perfect sa akin yung power ni God. Yung grace, yung favor ni God, yung kapangyarihan ni God na binigay ng libre sa akin ay lalong lumalakas kapag ako mahina. Meron siyang tinutukoy dyan na gusto kong makita natin. Gusto talaga ni God, magdepende tayo sa kanyang lakas. Kaya meron tayong mga weaknesses, meron tayong mga kahinaan. Hindi natin kaya yan, hindi natin kaya ito, hindi natin kaya yan, para magdepende tayo sa Kanya, para mahugot natin ang lakas na galing sa Diyos. For when I am weak, then I am strong. Kapag tayo ay walang nakikitang weakness, parang okay ka. Ang lusog-lusog mo spiritual. Kompleto ang spiritual life mo. Wala kang iniiyak sa Diyos. Kasi nga, 3 times na yan talagang sinabi niya, God, alisin mo to, God. God, alisin mo to. God, alisin mo to. 3 times. 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 3 ti
Kapag inalis ng Diyos yon, hindi nagiging effective, hindi nagiging powerful, hindi nagiging perfect yung power ni God sa buhay ni Paul. Sa atin din. Kaya ba nating sabihin yan? For when I am weak, then I am weak. Ganyan ang Kristiyano. Mahina ako ngayon eh. Hindi ako makaka-attend ngayon. Mahina ako ngayon. Bagsak ako ngayon. So si Peter ay meron siyang magandang nais na sabihin, grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. So, nung sabihin ni God, my grace is sufficient for you. Sapat. Kahit anong kalagayan mo, sapat ang biyaya ko sa iyo. And my power, sabi niya, is made perfect in your weakness. Kapag may weakness ka, hugutin mo yung power ni God kasi nakakaya mo ang lahat ng mga, yan binigkas ni Paul na yan. Dati, ewan ko, siguro sa Kristiyano, weakness, insults, hardships, yung kahirapan na yan, persecution, mga difficulties sa buhay natin, ano nagiging reaction natin sa ganyan? So, kailangan nating mag-grow sa biyaya ng Panginoon. At isang favor ni God na nasa iyo ngayon ay yung power ni God. Nagiging malakas po yun sa iyong buhay kapag ka inaamin mo, God, hindi ko kaya to. O, tutulong ang lakas ng Diyos. God, nahihirapan ako dito, inaamin ko. O, tutulong ang lakas ni God. Hindi natin nilulutas ang mga difficulties na yan. Hindi natin inaaway yung mga persecutions na yan. Hindi tayo gumaganti sa mga insults na yan na naririnig natin. Sa biyaya ng Panginoon, sa favor ng God sa atin, naalalampasan natin yan at lalo tayong lumalakas sa kabila ng mga pang-insulto, mga kahinaan, mga kabigatan na yan, mga pag-uusig na yan, at mga kahirapan na yan. Yan ang lumalago sa biyaya ng Diyos. Binigay yan ang libre ng Diyos sa atin upang maiba tayo kaysa iba. Kapag kapareho ka lang ng isang tao na pagka may weakness siya, may mga insults, may mga hardships, may mga persecutions, kapag kapareho ka lang na nakikipaglaban yan, pinipilit mong labanan yan at magtagumpay, kagaya ng ibang tao, wala. Nasaan yung grace ni God na kung tutuusin, kapag ka meron lahat yan sa iyo, ang lakas ng Panginoon ay nakaredy lagi. Ready. Itap mo lang, God, kailangan ko ito sa panahong ito. God, kaya yung Kristiyanong nag-grow sa grace and the knowledge of Jesus Christ, yang lahat ng dinararasayan, magtataka ka, nakangiti pa rin, nakakapagpuri pa rin, nakakaawit pa rin. Ba't nakakalampas siya? Ba't nagtataka yung kapitbahay? Wala ka bang problema? Balita ko, ganito nangyayari sa iyo. Ba't ang saya mo pa rin? Dahil sa power ni God, yung biyaya ng kapangyarihan ni God na libreng binibigay sa lahat ng humihingi sa Kanya. Patunayan natin yan. So, sabi ko nga, for when I am weak, weak talaga ako. Hindi, si Pablo iba. For when I am weak, then I am strong. Anong gusto kong gawin natin ngayon? Tingnan natin ang Luke chapter 11, verse 11 to 13. At makita natin ang nais ni God sa buhay natin. Bago tayo mag-pray, ang bilis naman Sabi ko kasi nag-promise ako, ganyan lang ako magme-message, 30 minutes. Kasi dalawa yan at magkasunod. Sabi ko, tingnan natin. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Meron bang ganun tao? Nanay o tatay? Pahinging fish, eto, snake. Verse 12. Or if he asks for an egg, will give him a scorpion. Ako, pangit naman. Egg to scorpion. Meron bang ganyan na magulang? Verse 13. If you then,
though you are evil, know how to give good gifts to your children. How much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? How much more? Kayo nga, evil, mga tao, sablay, pero you can give good gifts. You can give good things to your children. How much more will your Father in heaven give you the Holy Spirit to those who ask Him? Favor ni God, isang blessing ni God, isang form of grace ni God ay yung pagbibigay niya ng kanyang Holy Spirit, yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Why? Bakit? Kasi lahat ng Kristiyano ay pwedeng dumanas kagaya ng dinaranas ni Paul. Hardships, difficulties, insults, persecution. Oh, bakit ka, ano na naman yung ginagawa mo? Bible ka na ngayon, ha? Iniinsulto ka. Pinapersecute ka. Hindi ka na sumasama sa amin, ha? Dati kasama ka namin. Oh, sige, sama na lang. Oh, Bible ka na ngayon, ha? Oh, sige, wag ng Bible. Kaya tinatago na yung Bible. Cellphone na lang. Kaya nga, yung grace ni God, yung Holy Spirit, ay kaya niyang ibigay sa mga humihingi sa Kanya at kinompare niya, kinompare niya yung tao sa Kanya para maniwala tayo na pag humingi tayo sa Kanya, yung Father in Heaven natin, kung tayo nga nakakatiyak ang Diyos na pagka humingi yung Kanyang anak, yung anak niya, yung sa magulang, pag humingi siya, hindi siya bibigyan ng masamang bagay, mabuting bagay ang ibibigay niya sa Kanyang anak. How much more? Lalo na, so sure na binibigyan ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan sa mga anak niya na gusto niya i-pour out niya yan sa lahat ng mga humihingi sa Kanya. At yan ay isa sa grace ni God na naranasan natin sa ating buhay, yung Kanyang kapangyarihan. At dahil dyan, ang mga persecutions, ang mga insulto, pati yung mga personal hindrances, yung katamaran, alam mo bang nawawala yan pagka yung power ni God ay nasa iyo? Yung discouragement po, nawawala yan kapag ang kapangyarihan ng Diyos ang nagpapalakas sa iyo. Kaya sabi ni God, my grace is sufficient for you and my power, sabi niya, is made perfect. Nagiging kompleto, nagiging buo, nagiging malakas. Kapag inaamin natin, hindi ko kaya to, ito weakness ko, ito, God, I am in a difficulty, hindi ako makatayo. God, help me. Power ni God ay naging perfect. Kaya sabi ni Paul, binuo sa akin ng Diyos abundantly yung Kanyang biyaya. Isa lang ang kinukuha ko ngayon dahil nauubos na yung oras natin sa pagpapaliwalang dito. Isa pa lang, ano yon? Yung power ni God in weakness. Yung power ni God pag may insults. Yung power ni God pag may difficulties. Yung power ni God pag may hardship. Yung power ni God pag may sickness. Yung power ni God pag may temptation na hindi mo halos kayang mapagtagumpayan. Ang power ni God ay is available sa iyo. Anytime, anywhere, available ang kapangyarihan ng Diyos. At yan ay isa sa masaganang biyayang pinagkaloob ang banal na Diyos, banal na Espiritu, ipinagkaloob sa mga makasalanang tao, biyaya ng Diyos yan. Ang totoo, hindi tayo makakalapit sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo makakalapit sa banal na Espiritu. Never, dahil sa ating karamihan. Pero dahil grace nga, bestowed freely, binigay ng libre, kaya nasa atin ang Espiritu ng Diyos. At yung power na yan ang tutulong dahil napakarami nating mga maaring maranasan kapag tayo ay tumanggap at nanalig sa Panginoon. Merong ibang karanasan tayo kaysa sa iba. Totoong merong pang-insulto. Totoong merong weaknesses. Totoong merong kahirapan. Merong mga pag-uusig, persecutions. Meron yan. May mga temptation na higit kaysa sa unbeliever.
meron yan. Kaya nga, ang isang grace ni God na binuhos sa atin ay yung power of the Holy Spirit. Hindi ko ito matatapos ulit, pero nais ko po ngayong araw na ito, kagaya ngayon, ang mga tao, Kristiyano man o hindi, nakakaranas ng discouragement, nakakaranas ng pag-iisip, pagkabalisa. Ano na mangyayari talaga? Ano nga ba, kuya? Ano nga ba talaga ang magiging kinabukasan nating lahat? Isang bagay ang kaibahan nawa natin sa ibang Kristiyano, yung biyaya. Sabi niya, my grace is sufficient for you. Ano mang karanasan mo ngayon, sufficient ang aking grace sa iyo, at my power. Isa sa grace ni God. Sa dami ng biyaya, abundant kasi kung magbiyaya si God. Pero ang isang biyaya niya, isang pagpapala niya, isang pabor niya sa iyo, yung kapangyarihan niya ay available palagi at nasa iyo na yan. Kailangan mo lang mag-grow sa biyayang yan ng Panginoon, and you will be victorious. You will be conqueror sa lahat ng hardships, persecution, difficulties, insults, at mga weaknesses. Magiging mapagtagumpay ka. Magpe-pray tayo ngayon upang buhusan tayo ng panibagong biyaya ng Panginoon sa ating buhay, ng kaliwanagan, para maintindihan natin na yung biyayang yan ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan ay nasa iyo, at kailangan malaman mo lang, nasa akin na to, nasa akin na to. Itong grace na ito kay Paul ni God ay na-grace din niya sa akin. Itong power na ito ni God na binigay kay Paul ay binigay din sa akin. Ang kaibahan lang dapat, kagaya ni Paul, dapat mag-grow ako sa biyayang ito ng Panginoon, dahil kailangan ito talaga ng Kristiyano, dahil meron tayong dinaranas kahit nga sa pamilya natin. Kapag hindi Kristiyano ang pamilya natin, meron tayong dinaranas na persecution, insult, mga hardship, pagsubok, difficulties. Nararanasan natin yan sa pamilya mismo natin at maging sa labas pa. Napakarami nating kakilala at makaibigan. Pag nakita tayo, parang bibigay na lang tayo. Sasali na lang tayo ulit sa kanila. Let's pray po. Tumayo tayo ngayong araw na ito. Mapanood nyo sa online yung iba pang mga portions ng blessings na yan ng Panginoon sa ating mga buhay. Awitin natin ulit yun. Gusto ko yung kanta, Ako ay lalapit. At paglapit natin sa Panginoon, isang favor na available sa iyo. Sabi niya, though your fathers are evil, sabi niya sa mga tao, kahit ang mga magulang niyo ay evil, hindi ba binibigyan kayo ng good gifts? Binibigyan kayo ng mabubuting bagay? How much more your Father in heaven? He will give the Holy Spirit to those who ask Him. Awitin lang natin sandali yan. At gawin nating panalangin. Ang biyaya yan, at isipin ninyo, one of His grace, isa sa biyaya niya ay yung banal na Espiritu na magpapalakas sa iyong buhay. Awitin natin. Puso ko luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man
ako'y lalapit. Mag-aalay ng papuri sa'yo. Ako'y aawi, itataas ang aking tinig sa'yo. Ako'y mananahan sa Panginoon, salamat ngayong araw na ito, O God. Binuksan namin, O God, ang importance of knowing and growing in the grace, O God. Binuksan namin ang kahalagahan, Panginoon, na malaman namin ang biyayang ito. Malaman namin, hindi lang namin malaman, kundi mag-grow kami sa biyayang ito. And Paul is a very good example, O God, of person who received your grace abundantly, O God. Si Paul, O God, na ngayon ay aming pinag-usapan, itong mga salita mo tungkol kay Paul na ito, Panginoon. May mga difficulties, may mga hardships, may mga insults, persecutions. Panginoon, may mga weaknesses at hindi siya naiba sa amin. Kami rin, O God, ay maaaring nakakaranas nito, Panginoon. Minsan ay hinahayaan na lang namin. Minsan, Panginoon, ay parang nag-give in na lang kami, Panginoon. Parang ganito talaga siguro. Parang may ganito talaga siguro sa buhay. Ang hirap lumampas. Ang hirap magtagumpay. Ang hirap lumago. Ang biyaya mo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. The power of the Holy Spirit na binibigay mo ng libre, O God. God, may mga anak ka ngayon, O God, na kailangan nito. Maaaring yung iba ay nagsasuffer ng sickness, viruses, diseases. Nagsasuffer yung iba, Panginoon, ng pagkatroma o kaya ay pagkabalisa. Sa nangyayari sa paligid, God, ang power mo, ang sabi mo, Panginoon, is being perfect. Kapag inaamin namin ang aming mga weaknesses, kapag inaamin namin ang hindi namin kaya, kapag inaamin namin, God, hindi kami makatayo dito, hindi kami makalampas dito, hindi namin mapagtagumpay dito, God, ang power mo, Panginoon, na binibigay mo ng libre, ang favor mo ito ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, tulungan mo kami na lagi itong hingin sa aming mga buhay. Maging ako bilang preacher, mga kapatid bilang mga nagtatrabaho, nasa bahay, ano man ang kanilang ginagawa, Panginoon, marami silang binabaka. Maraming struggle araw-araw ang buhay. Pero sabi mo, God, your grace is sufficient. Ang biyaya mo'y sapat. At kami, Panginoon, ay napapalakas ng kapangyarihan. Pinagpala mo kami ng iyong kapangyarihan at ibinigay mong Espiritu Santo sa amin ay pwede pala, Panginoon, pwede pala na maging matagumpay kami kahit ano pa yung aming pinagdadaanan. Pwede pala, O God, malampasan kahit pa ang kapangyarihan ng kaaway sa pamamagitan ng kapangyarihang pinagkaloob mo. Pagpalain mo ang iyong mga anak ng kaunawaan tungkol dito, Panginoon. Mag-grow kami sa biyaya mo. At mag-grow kami, Panginoon. Isa sa mga biyaya mo ay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na binigay mo sa lahat ng iyong mga anak. Dahil gusto mo maging mapagtagumpay kami. Gusto mo malampasan namin ang mga pagsubok, problema, kahit makaramdaman, Panginoon. Kaya sa mga narito ngayon, Panginoon, na may mga karamdaman naming inaangkin, O God, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, maranasan nila'y kalakasan. Ang kahinaan ay suplayan mo, Panginoon, ng tulong at biyaya ng kalakasan, Panginoon. Ang mga pag-aalala at pagkabalisa ay palitan mo ng kapayapaan, O God, na galing sa iyo, Panginoon. At nawa, sa araw na ito, help us to grow
in the grace, O God. Help us to know the grace, the importance of grace, O God, sa aming mga buhay. At ito'y napaka-abundant, napakasagana nito sa aming buhay. Nawa unti-unti namin maliwanagan ito para mabuhay kami bilang anak mo na nakataas pa rin ang aming noo, Panginoon, sapagkat kami pinagtatagumpay mo, pinapalampas mo, Panginoon. Bigyan mo ng tagumpay ang iyong mga anak. Huwag mo hayaang tawanan lang sila ng masama. Huwag mo hayaang tawanan lang sila ng diablo, Panginoon. Huwag mo hayaan na maliit na temptation ay madaling bumagsak ang iyong anak. Dalahin ko ng kalakasan ng kapangyarihan ng Espiritu mo sa kanilang mga buhay. O purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Marami pong salamat, O God. Marami pong salamat, O God. Salamat sa iyo, God. Lord, i-bless mo rin ang communion ngayon para sa mga young adult, O God, sa mga nandito lahat ngayon. I-bless mo ang communion nila namin ngayon. Panginoon, mag-benefit kami sa juice na sumisimbolo sa iyong dugo. Mag-benefit kami sa tinapay na sumisimbolo sa iyong katawan. Panginoon, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Mag-benefit kami sa juice na sumisimbolo sa iyong dugo na bumuhos sa krus ng Kalbaryo. Tanggapin namin ang communion ngayong araw na ito na nagtitiwala, O God, sa mga pagpapalang nakapaloob dito. Maraming pong salamat. Patuloy tayong pasaliksik sa Panginoon kung ano man ang mensaheng ibinigay sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita niya ngayon. Naniniwala ako may kanya-kanyang mensahe pa rin ng Diyos sa inyo. Gusto niyang maalaman ninyo ang kanyang biyaya. Gusto niyang maalaman ninyo isa sa mga biyaya, isa sa mga favor na binigay ng Diyos sa iyo ay yung kapangyarihan ng Espiritu Santo para sa kabila ng weaknesses, difficulties, mga persecution, even mga temptation, ikaw ay maging matagumpay. Hallelujah. Hallelujah. Pag-distribute natin yung communion sa araw na ito at sama-sama tayong tanggapin. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Praise God. Hallelujah, Jesus. Pakilagay natin yung verse na binabasa natin. Praise God. Panginoon, patuloy mo kaming saliksikin, O God. Patuloy mo kaming ilagay sa iyong kabanalan. Ihiwalay mo kami sa anumang karamihan na maaaring pilit na sumisiksik sa aming puso, sa aming isipan, sa aming pagkatao. Patawarin mo kami kung may naisip kami. Dahil kahit isipan lang namin ay nababasa mo na sa aming mga nakita, nasabi o nagawa na maaaring nagpadumi sa aming pagkatao sa iyong harapan, pakalinisin po ninyo kami ngayong araw na ito. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing sa ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay lumambot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. At matapos magkapunan, lumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtipay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, tiinom ng kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kainin natin ang tinapay. Purihin ang iyong pangalan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Pauwiin mo kami sa araw na ito
na dala-dala namin ang mensahe, when we are weak, then we will be strong by the power of the Holy Spirit. Taas natin ating kamay, ang pagpapala ng Panginoong Jesus at ang pag-ibig ng Diyos at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay ipagkaloob ng masagana sa mga nananampalataya ngayong oras na ito, bago lubusang lumabas ang iyong mga anak. Ang biyaya ng Espiritu Santo ay maranasan, maipamuhay at maging mapagtagumpay ang iyong mga anak. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah God. Hallelujah God. God bless po. Pinagpala tayo ng Panginoon. Pagpalain tayo patuloy. Sa Diyos ang lahat ng papuri. God bless you.